Welcome sa Tagalog Fanfiction Series. Huwag sanang kalimutan mag-subscribe for more updates sa kwentong ito. Yula Point of View. Ito na ang araw na kinatatakutan ko. Ang araw ng kasal ko. Nasa loob ako ngayon ng dressing room. At suot-suot ko ngayon ang wedding gown ko. Isang malaking desisyon ang kailangan kong pagdesisyonan. Kung itutuloy ko ba ang kasal? O pupuntahan ang taong gusto kong makasama sa buhay. Hindi ako nakatulog ng maayos kagabi. Sa kakaisip kung ano ba talaga ang dapat kong gawin. Susundin ko ba ang puso ko? O mas pipiliin ko ang kagustuhan ng mga magulang ko? Na alam ko na hindi ako magiging masaya sa piling ng taong papakasalan ko. Ethan Point of View. Nakahanda na ang lahat para sa akin. Oras lang ang hinihintay ko. Ano na kaya ang plano ni Yula? Sisipot kaya siya sa kasal namin? O mas pipiliin niyang puntahan ang lalaking gusto niya? Ano sa tingin mo? Sisipot kaya siya sa kasal namin? Tanong ko kay Matthew, na ang buong akala ni Yula ay ang fiancé niya, siya ang ginawa kong best man. Aba malay ko sa'yo, pero pupusta ako. Sisipot siya, panghaamon ni Matt sa akin. Hindi ko pa nasasabi sa kanya ang katotohanan, anong ipupusto mo? Tanong ko kay Matthew, ang parating tinatawag ni Yula na tabachoy. Pupusto ko ang car ko. Sisipot siya sa kasal, masunorin siyang anak. Ikaw anong ipuposto mo? Tanong din niya sa akin. Pupusto ko din ang car ko. Hindi siya sisipot, panigurado kong sabi. Ano, ang bulok mong car? Ayaw ko yun. Gulat niyang sabi, at agad na tinanggihan ang alok ko. Huwag kang mag-alala, ang new car ko ang itataya ko. Hindi yung luma kong kotse. Mahal ko kaya ang sasakyan kong iyon. Okay deal. Hindi nagtagal ay nasa harap na ako ng altar para hintayin ang pagdating ni Yula. Maya't maya ay tinawag na siya para maglakad na sa altar. Nadismaya ako, kasi akala ko pipiliin niyang puntahan ang taong gusto niya. See that? Sabi ko sa'yo masunuring anak yan. Pabulong na sabi ni Matthew. Dapat nakipagkita na siya sa first love niya ngayon. Bakit pa siya samipot? Tanong ko sa sarili ko habang nakatingin sa kanya na naglalakad sa altar. Yula Point of View. Kabadong-kabado ako ngayon. Habang naglalakad sa harap ng altar. Tanaw ko ang mapapangasawa kong si Tabachoy. At kasama ang kaibigan niyang saksakan ng yabang. Sa perma pa lang niya akala mo siya ang ikakasal. Pero ayaw kong isipin ang mga bagay na yan. Ang kailangan kong pagplanuhan ay kung paano ako antras o makakatakas sa lugar na ito. Gulong-gulo ang isip ko sa mga oras na ito. Pagkikita pa naman kami ni Andrew ngayon. Hindi naman pwede na tuposan ko ang kasal bago ako pumunta. Paano kung hindi ko siya maabutan? Paano kung magtapat siya ng nararamdaman para sa akin? Tapos kasal na pala ako sa iba. Hindi dapat ako makasal. Dapat tingin ako sa orasan, 8:40 AM pa lang. Pinabagalan ko ang paglalakad ko dahil pakiramdam ko hindi ko kayang makasal sa taong hindi ko mahal. Nakita kong nakangiti at masayang-masaya na nakatingin sa akin si Tabachoy na akala mo naka-jackpot ng loto. Excited ba siyang makasal kaming dalawa? Naalala ko ang sinabi sa akin ni Ethan. Tumakas ka na lang. Ano kaya kung umalis na ako? Hindi ako magiging masaya kung makakasal ako sa taong hindi ko naman gusto. Huminto na ako sa paglakad. Sabay lingon sa mga magulang ko. Mama, Papa, I'm sorry. Yun lang ang nasabi ko. At patakbo na akong lumabas sa simbahan. Ethan Point of View. Nagulat na lang ang lahat ng tumakbo papaalis si Yula. Ganyan nga. Umalis ka at wag nang magpapakita. Napangiti na lang ako sa di oras. Hindi ko inaasahan na gagawin ito ni Yula. Dahil buong akala ko makakasal na kaming dalawa. Mabuti na lang mabait ang tadhana sa akin dahil hindi natuloy ang kasal naming dalawa. Pagkakataon ko na din na umalis sa lugar na ito na walang nakakapansin. Dahil nga sa nangyari, doon ako dumaan sa likuran ng simbahan. Doon ko kasi pinarada ang mahal kong sasakyan kahit na lumang-luma na ito. Yula Point of View. Nang makalabas na ako sa simbahan ay hindi ko alam kung saan ako tutungo. Hindi ko man lang nadala ang susi ng car ko. Pati ang bag ko hindi ko na rin nadala. Nagmadali akong nagtungo sa likod ng simbahan para hindi nila ako makita.
Habang patakbo ako, ay nakita kong pasakay na ng car si Ethan. Kaya naisip kong makisabay na lang sa kanya. Agad akong sumakay sa loob ng kotse niya. Kita ko ang pagkagulat niya nang makita akong nasa loob ng sasakyan niya. "Anong ginagawa mo dito?" Gulat niyang sabi. "Please ihatid mo ko." Nagmamakaawa kong sabi. "Ano, ihahatid kita? Wow, iba ka rin ha?" Inis na sabi niya. "Please." Pagmamakaawa ko habang naiiyak ng kaunti. "Ayaw ko. Bumaba ka na dyan habang wala pang nakakakita sa atin dito." Inis na sabi niya. "Ikaw ang nagtulak sa akin na tumakas. Kaya kailangan mo akong panagutan na itakas dito at ihatid sa tagpuan namin ni Andrew." Mataray na sabi ko sa kanya. Kita ko ang pagtawa niya. "Ah, so ako pa ang sinisisi mo ganon?" Sabi pa niya sa akin. "Oo, kaya bilasan mo na kasi baka maabutin nila ako at pabalaykan sa loob." Wala akong pamasahe. Naiwan ang bag ko sa loob. Kaya ikaw lang ang pag-asa kong makaalis sa lugar na ito. Nagmamakaawa kong sabi. Kita ko ang pagkamot sa ulo niya at napabuntong hininga. "Saan ba kayo magkikita?" Napangiti naman ako. Kaya sinabi ko na sa kanya ang tagpuan namin ni Andrew. Ethan point of view. Akala ko hindi na kami magkikita pa ni Yula. Pero mali ako. Dahil heto kasama ko siya ngayon. At nakikiusap na tulungan siya. Wala akong nagawa kundi ihatid si Yula sa tagpuan nila ng lalaking gusto niya. Sana ito na ang huling bises na tutulungan ko siya. Pasalamat siya dahil masaya ako. Dahil hindi natuloy ang kasal naming dalawa. Kaya pagbibigyan ko siya ngayon. Pagkaalis namin, doon kami dumaan sa harap at alam kong nakita kami ng mga bisita na magkasamang umalis ni Yula. Sinadya ko talaga na doon dumaan para makita nila kaming magkasama. Dumating na kami sa venue kung saan sila magkikita ng lalaking kausap niya kahapon. "O ayan na ihatid na kita." "Salamat." Sabi naman niya. "Sana huling pagkikita na natin ito. Wag na sana tayong magkita pa." Sabi ko sa kanya. "Sana nga. Wag na tayong magkita. O sige na pumasok ka na." Baka hinihintay ka na niya. Nagmadali nang pumasok si Yula sa loob. At umalis na rin ako. Hindi ko inaasahan na ako ang maghahatid kay Yula sa lalaking gusto niya. Alam kong pariho kaming mapapag-alitan dahil sa nangyari. Pero hindi ko na iyon iisipin pa ang airport auntie. Walang kasal na naganap. Yula point of view. Habang papasok na ako ay kita kong pinagtitinginan nila ako. Naalala ko naka-gown pala ako. Pero wala akong pakialam basta makita ko lang si Andrew. Hindi ko maipaliwanag ang saya na nararamdaman ko ngayon nang makita kong naghihintay si Andrew. Matagal na panahon na hindi kami nagkita ni Andrew. At sa wakas nagkita na ulit kami. Sisiguraduhin kong hinding-hindi ko na siya papakawalan pa. Kaya lumapit na ako agad sa kanya. "I'm sorry I'm late." Hinihingal kong sabi dahil tumakbo ako pagkakita ko sa kanya. Napatingin naman si Andrew sa akin. "It's okay, hindi naman ako naghintay ng matagal." Nakangiting sabi niya sa akin. Buti naman kung ganon. Umupo na ako sa harapan niya. Napansin niyang naka-wedding gown ako. "Bakit ka naka-wedding gown?" Tanong niya sa akin. "Ah, ano kasi, may pictorial kasi ako kanina. Hindi na ako nag-abalang magpalot ng damit. Kasi baka mas lalo lang akong malate." Pagdadahilan ko. "Ah, ganon ba? Akala ko ba hindi ka busy?" Bigla niyang tanong. Akala ko nga rin kaya lang biglaan yung pictorial. Pero tinapos ko naman agad. Para makaabot ako sa pagkikita natin. Pagdadahilan ko. Ayaw kong sabihin na tumakas ako sa araw ng kasal ko. "Kumusta na kayo ni Adel?" Bigla niyang tanong sa akin. Bigla akong natahimik. Matagal na rin na hindi kami nagkikita ni Adel. At ayaw ko siyang pag-usapan. At ayaw ko na rin siyang maalala. Gusto ko siyang burahin sa alaala ko. Hindi na kami nagkikita. Wag na muna natin siyang pag-usapan. Ayaw kong pag-usapan namin si Adel, dahil hanggang ngayon hindi pa rin mawala ang galit ko sa kanya. Siya ang nang iwan kaya kailangan kalimutan ko na rin siya. Ano nga ba yung pag-uusapan natin, pag-iiba ko ng usapan? Gusto ko sanang ipakilala sa'yo ang future wife ko. Ako na ba yung future wife niya? Sa isip-isip ko at gusto kong kiligin. Kaso nga lang may PayPal na sumingit. "Honey,
Tawag niya kay Andrew at sabay kiss pa at sa harap-harap ko pa. Para akong binuhusan ng malamig tubig. Siya na ba yung sinasabi mong kaibigan mo? Sabi ng babae at umupo sa tabi ni Andrew. Oo, siya na nga yung lagi kong kinukwento sa'yo na kaibigan ko. Siya si Yula. Yula siya naman si Tanya, she's my future wife. Pagpapakilala niya sa akin. Para akong binuhusan ng malamig na tubig nang marinig ko ang sinabi niya. Parang gusto ko nang maiyak pero pinigilan ko. Hindi ko ipinakita na nasaktan ako. Pinilit kong ngumiti sa harapan nila. Nice to meet you. Nakangiti kong sabi pero ang totoo gustong gusto kong maiyak. Dahil durog na durog ang puso ko. Masaya ako para sa inyo. Oo nga pala, nakalimutan ko. May isa pa pala akong kailangan te-posan na photoshoot. Mauna na ako sa inyo, at congrats ulit sa wedding nyo. Bye, pagdadahilan ko. At nagmamadali ng lumabas. Akala ko magiging masaya ako sa naging decision ko. Mali ako, dahil mali ang decision ko. Tumakas ako sa araw ng kasal ko dahil buong akala ko magiging masaya ako. Pero sa tingin ko hindi ako magiging masaya dahil sa ginawa ko. Ang buong akala ko bumalik siya rito para sa akin. Yun pala gusto niya akong ipakilala sa magiging asawa niya. Paano na ako? Paano pa ako babalik sa mga magulang ko? Saan na ako pupunta ngayon? Wala na akong mapupuntahan pa. Wala na akong masasandalan sa kalungkutan ko ngayon. Wala na akong pag-asa pa na magiging kami ni Andrew. Ang taong pinagkakatiwalaan ko na si Adel iniwan din ako. Hindi ko alam kung saan na ako dadalhin ng mga paa ko. Palakad-lakad lang ako sa kalagitnaan ng malakas na ulan. Puti pa ang ulan, dinadamayan ako sa malungkot kong buhay. Kasabay ng ulan ang pagbuhos ng mga luha ko. Iniiyakan ko ang sarili ko. Paano na ako? Paano pa ba ako babalik? Hindi ko na alam kung saan na ako dadalhin ng kapalaran ko. Ethan point of view. Nasa bahay na ako nang biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang lungkot ng panahon. Pero ako masaya ang araw ko, dahil sa wakas walang kasalang naganap kanina. Bigla akong nakaramdam ng ginaw kaya naisip kong mag-coffee na lang. Kasalukuyan akong umiinom ng kape sa gabing iyon dahil ang lakas ng ulan sa labas. Bigla na lang akong nakarinig ng katok sa labas ng pinto. Napakalakas ng ulan. At gabing-gabi na. Sino nanam kaya ito? Pagkabukas ko sa pintuan ay laking gulat ko at muntik nang mapasigaw sa takot dahil may babaeng white lady sa harap ng pintuan ko. Pero namukan ko siya. Dahil yun si Yula, umiiyak at basang-basa sa ulan. Ano naman kaya ginagawa niya rito? Yula, anong ginagawa mo dito? Tinakat mo naman ako. Para kang white lady. Ethan. Pagkabanggit niya sa pangalan ko ay bigla siyang hinimatay. Puti na salo ko siya bago siya bumagsak. Doon ko muna siya. Tiniretso sa banyo ko. Pinaupo ko muna bago ako kumuha ng malaking tuwalya. Siyempre gentleman ako. Kaya habang pinapaubad ko si Yula, nakatikip kong tuwalya sa katawan niya. Nag-iingat ako. Para wala akong makita at mahawakan sa kanya. Nang napahubad ko na siya, ay itinakip ko na sa kanya ang malaking tuwalya. At ipinasok ko na siya sa kwarto ko at pinahiga. Pagkatapos ay kinumutan ko na rin siya. Ano kaya ang nangyari sa kanya? At nagkaganito siya. Di kaya hindi sumipot si Andrew sa tagpuan nila. Lumabas muna ako at hinintay na magising si Yula. Itinuloy ko na ang pag-inom ko ng kape. Kita kong nagri-ring ang cellphone ko. Nagdadalawang isip akong sagutin yon. Dahil alam ko na ang mga parents namin ang tumatawag. Sinagot ko na ang tawag. Tama ang hinala ko na ang mama ni Yula ang tumatawag. Nakita kasi kami nila na magkasama habang umaalis. Tinanong niya kung magkasama parent kami. Opo, magkasama po kami ngayon, sabi ko para hindi na sila mag-alala pa kay Yula. Magkasama pala kayo. Bakit hindi niyo pa tinuloy kasal niyo? Tanong niya sa akin. Baka po hindi pa po siya handa. Masyado kasing naging mabilis ang pagpapakasal namin. Huwag niyo po siyang pag-alitan pag makauwi siya. Ako na po ang humihingi ng kapatawaran sa ginawa ni Yula. Sana po huwag niyo po siyang pag-alitan at intindihin ang naging desisyon niya. O siya sige, palalampasan ko ang ginawa niya. Kahit anong gawin niya itutuloy parent namin ang pagpapakasal niyo. Maliwanag ba? Sabi sa linya. Opo tita, wala akong nagawa kundi ang oo na lang.
Pagkatapos ng pag-uusap namin ay ibinaba ko na ang cellphone ko at napabuntong hininga na lang ako. Kailangan makagawa kami ng paraan para hindi matuloy ang kasal naming dalawa.